Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay susuriin natin ang paksa, ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng butong ang papaya. Sa ngayon, milyon-milyong tao sa buong mundo ang nagtatapon ngang isa sa pinakamabisang therapeutic compound ng kalikasan. Ang maliliit na itim na buto na nasa loob ng bawat papaya ay naglalaman ng scientifically proven na mga katangian ng gamot na maaring magpabago ng iyong kalusugan sa mga paraan na hindi mo kailanman naisip. Ipinahayag ang pananaliksik mula sa mga nangungunang unibersidad na ang maliliit na buto na ito ay may mas maraming healing power bawat gramo kaysa sa mismong laman ng prutas. Ito ang magugulat sa iyo. Sa loob lamang ng 24 oras ng pagkonsumo ng maayos na inihanda na buto ng papaya, sinisimulan ng iyong katawan na i-activate ang mga sinaunang pathway ng detoxification na sinisimulan pa lamang maintindihan ng modernong medisina. Idinokumento ng mga siyentipiko ang mga nasusukat na pagbabago sa pagana ng atay, kalusugan ng bato, at immune response na lumalakas sa bawat araw. Sa ikapitong araw, isang pambihirang bagay ang nangyayari na maaring maging pagkakaiba sa pagitan ng malusok na buhay at malalang sakit. Maligayang pagdating sa aming komunidad ng mga health explorer. Kung natuklasan mo kami sa unang pagkakataon, natakpuan mo ang tamang lugar para sa mga insight sa natural na kalusugan na batay sa ebidensya na talagang gumagana. Siguraduhin mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming mga natuklasan. Gumagawa kami ng pandaigdigang pamilya ng mga nahahanap ng wellness at gusto naming malaman na bahagi ka nito. I-drop ang iyong bansa sa mga komento sa ibaba at tingnan natin kung gaano kalayo ang aming mensahe ng pagpapagaling sa buong mundo. Ngayon, bago ko ibunyag kung ano ang mangyayari sa bawat isa sa 7 transformative na araw na iyon, may isang bagay na lubos na kritikal na dapat mong maunawaan. Kung mali ang iyong pagkonsumong butong papaya, maaari kang makaranas ng mga side effect o ganap na mawala ang kanilang hindi kapani-paniwalang benepisyo. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng nakapipinsalang pagkakamaling ito araw-araw ng hindi namamalayan. Ang nakatagong kapangyarihan sa likod ng butong ng papaya. Ang therapeutic power ng butong papaya ay nakasalalay sa kanilang natatanging konsentrasyon ng benzyl isothiocyanate, isang potent bioactive compound na nabubuo kapag ang enzyme ay naghihiwalay ng benzyl glucosinolate. Ipinapakita ang pananaliksik na inilathala sa Journal ng Agricultural at Food Chemistry na ang buto ng papaya ay naglalaman ng higit sa 1 mg ng benzyl glucosinolate sa 100 gramo ng sariwang buto na gumagawa ng 460 micromoles ng benzyl isothiocyanate na katumbas ng pinakamainit na Japanese white radish. Kinukumpirma nga pag-aaral na ang pinakamataas na antas ng parehong benzyl glucosinolate at benzyl isothiocyanate ay natutukoy sa buto ng papaya na sinusundan ng balat at laman na ang nga buto ay naglalaman ng makabuluhang mas mataas na konsentrasyon kaysa sa ibang bahagi ng prutas. Ang compound na ito ay responsible sa kapansin-pansing therapeutic effects ng buto ng papaya kabilang ang kanilang antiparasitic, antibacterial at anti-cancer properties. Hindi tulad ng karpine na panggunahing matatagpuan sa dahon ng papaya, ang mga buto ay naglalaman ng iba-ibang profile ng bioactive compounds. Kinumpirma ng maraming pag-aral na ang benzyl isothiocyanate ay ang panggunahing o nag-isang antihelinthic agent sa papaya seed extracts na ang antihelinthic activity ay direktang naugnay sa benzyl isothiocyanate. Kontong, naglalaman din ang mga buto ng protina, malusog na lipids, crude fiber, vitamina A at C, at mga mineral kabilang ang zinc, magnesium, iron, at phosphorus. Araw 1. Nagsisimula ang digestive system revolution. Sa loob ngang oras ng pagkonsumo ngang iyong unang mayos na inihanda na buto ng papaya, mayroong pambihirang bagay na nagsisimulang mangyari sa iyong digestive tract. Ang enzyme papain ay agad na nagsisimulang maghiwalay ng mga protina ng mas mahusay, habang ang nilalaman ng fiber ng mabuto ay nagsisimulang i-optimize ang iyong intestinal environment. Ang enzyme papain sa parehong buto at laman ng papaya ay hindi kapani-paniwalang kapaki-pakinabang para sa digestive tract.
na tumutulong na baguhin ang intestinal environment sa isang sumusuporta sa paglago ng mabubuting bakterya. Ang proteolytic enzyme sa buto ng papaya ay nagsisimulang gumana upang alisin ang nga nakakapinsalang bakterya, fungi, at parasito na maring naninirahan sa iyong intestinal tract. Iminumungkahi ngam nga pag-aaral na ang buto kam papaya ay naglalaman kam proteolytic enzymes na epektibo laban sa bakterya, fungi, at parasito na tumutulong sa iyong katawan na labanan ang mga impeksyon, lalo na ang mga impeksyon sa bituka na dulot ng mga mikrobiyong ito. Ang agarang epektong paglilinis na ito ay nagsisimulang lumikhang mas malusok na gut microbiome sa loob ng unang 24 oras. Nagsisimula ring gumawa ang iyong digestive system ng mas maraming kapaki-pakinabang na enzymes, habang pinasisiglang buto ng papaya ang optimal na pagana ng digestive. Maraming tao ang nagulat na hindi ganong bloated at nakakaranas ng mas regular na pagdumi sa loob ng unang araw ng pagkonsumo. Ang paunang digestive reset na ito ay nagtatakdang yukto para sa lahat ng kapansin-pansing benepisyo na sumusunod sa mga darating na araw. Araw 2, pag-activate ng liver detoxification. Sa pagpasok mo sa ikalawang araw ng iyong papaya seed journey, nagsisimulang makaranas ang iyong atay ngang pinahusay na proseso ngang detoxification. Ang buto ang papaya ay binubuo ng myrosinase, isang enzyme na nag-activate ng cytochrome P450 isoenzyme sa atay, habang ang papain ay may kakayahang tunawin at linisin ang mapatay na tissue nang hindi binabago ang aktibidad ng mabubuting selula. Ang natural na proseso ng paglilinis ng atay na ito ay nagiging makabuluhang mas mahusay. Ang mga antioxidant sa buto ng papaya, lalo na ang flavonoids at polyphenols, ay nagsisimulang protektahan ang iyong mga selulang ngatay mula sa free radical damage habang isinusulong ang pagbabagong buhay ng mga bagong malusok na selulang ngatay. Ang buto ng papaya ay may mga antioxidant na tumutulong sa paglilinis ng katawan na may flavonoids at polyphenols na tumutulong na maiwasan ang sakit sa atay. Ang protective effect na ito ay mahalaga para sa mga individual na nalantad sa mga toxin, alcohol o pharmaceutical medications. Idinokumento ngang pananaliksik ang kahangahangang resulta para sa mataong may liver cirrhosis. Ang butong papaya ay nayulat na isang epektibong paggamot para sa liver cirrhosis na ang pagkain ng 5 buto bawat araw, sariwa o pinatuyo, 2 beses sa isang araw sa loob ng isang buwan, ay epektibo para sa maraming nagdurusa sa cirrhosis. Kahit na ang malulusok na individual ay nakakaranas ng pinahusay na pagana ng atay at pinabuting antas ng enerhiya habang ang kanilang pangunahing organ ng detoxification ay gumagana ng mas mahusay. Araw 3, pagpapahusay ng pagganang bato. Sa ikatlong araw, ang iyong mga bato ay nagsisimulang magpakita ng kapansin-pansing pagpapabuti sa kanilang mga kakayahan sa pagsala at paglilinis. Iminumungkahi ngang pananaliksik na ang pagkain ngang buto ngang papaya ay maaring magprotekta at mapanatili ang kalusugan at pagana ngang iyong mabato na may mabag-aral na nagpapakita ngang nephroprotective effects laban sa oxidative distress. Ang mga antioxidant sa butong papaya ay nagsisimulang protektahan ang mga selulang bato mula sa pinsala habang pinapahusay ang kanilang kakayahang magsalang mga waste products. Ang alkaloid carpine ay gumaganap ngang isang mahalagang papel sa kalusugan ngang bato sa pamamagitan ngang pagtulong na magtselate ngang gatoksin at mapadali ang kanilang eliminasyon sa pamamagitan ngang ihi. Ang carpine ay isang alkaloid na naroon sa butong papaya na nagde-detoxify ng mga toksin sa pamamagitan ng paggawa ng tselate na madaling inilalabas. Ang natural na proseso ng detoxification na ito ay tumutulong na maiwasan ang bato-bato at binabawasan ang panganib ng dysfunction ng bato. Natuklasan nga mga naliksik sa University of Karachi na ang buto ng papaya ay maring gamitin upang mapabuti ang kalusugan ng bato at maiwasan ang pagkabigo ng bato na gumagawa ng kababalahan para sa mga sakit na naunay sa pagkalason ng bato.
Maraming tao ang nakakapansin ng pinabuting pattern ng paghihi at nabawasan ang pagpapanatili ng tubig habang ang kanilang mga bato ay gumagana ng mas mahusay sa yuktong ito. Araw-4, pagpapatibay na immune system. Sa ika-4 na araw, ang iyong immune system ay nagsisimulang gumana ng lubos na mahusay. Dahil ang buto ngang papaya ay isang mayamang pinakmumulan ngang bitamina A at C, nakakatulong ang maito na labanan ang maimpeksyon at palakasin ang kaligtasan sa sakit. Ang kombinasyon nga antioxidant, bitamina, at bioactive compounds ay lumilikha ngang isang malakas na epekto na nagpapalakas ng iyong natural na mekanismo ngang pagtatanggol ngang katawan. Ang mga anti-inflammatory properties ng buto ng papaya ay nagiging partikular na maliwanag sa araw na ito. Maraming pag-aaral ang nagpakita ang makabuluhang anti-inflammatory at immunomodulatory activities. Ang iba't ibang bahagi ng halaman ng papaya na ang buto ng papaya ay nagpapakita ang anti-inflammatory potential para sa pamamahala ng mga nagpapaalap na kondisyon. Ang pagbaba na ito sa systemic inflammation ay nagpapahintulot sa iyong immune system na gumana ng mas epektibo. Ang butong papaya ay malawakang ginagamit din upang gamutin ang dengue at malaria dahil mayroon itong antibacterial at anti-inflammatory properties. Ang kakayahan ngang buto na labanan ang parehong bacterial at viral infections ay nagiging maliwanag habang ang paglaban nga iyong katawan sa makaraniwang sakit ay makabuluhang tumataas. Maraming tao ang nagulat na nakakaramdam na mas masigla at matatag sa yuktong ito. Araw 5. Na activate ang proteksyon laban sa cancer. Marahil ang pinakakahangahangang pag-unlad ay nangyayari sa ika-5 araw kapag ang scientifically documented anti-cancer mechanisms ng buto ng papaya ay nagsisimulang magpakita. Ipinapakita ngang pananaliksik na inilatala sa iba't ibang peer-reviewed journal na ang benzyl isothiocyanate, ang pangunahing bioactive compound sa buto ng papaya, ay nagpapakita ng makabuluhang anti-cancer properties sa pamamagitan ng maraming pathway, kabilang ang pag-udyok ngang pagkamatay ngang selulang kanser at pagbabawal sa paglaki ngang tumor. Kinumpirma ng mga pag-aral na isinagawa sa mga liver cancer cell line na ang papaya seed extract ay nakamit ang isang EC50 value na 24.35 micrograms bawat mililiter na nagpapakita ng potensyal nito na magudyok ng apoptotic changes sa pamamagitan ng pag-downregulate ng BC2 gene at pag-upregulate ng P53 at caspase-3 genes key regulators ng program cell death sa cancer cells. Ang katulad na epekto ay dinokumento laban sa colorectal cancer cell lines. Ang anexane extract NG papaya seed homogenate ay pinakita na lubos na epektibo sa pagbabawal. NG superoxide generation at apoptosis induction sa HL60 cells na may maaktibidad na may hahambing sa tunay na benzyl isothiocyanate. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga compound na ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagliha ng isang kapaligiran na hindi angkop sa paglaganap ng selula ng kanser habang sinusuportahan ang normal na paggana ng selular at mga mekanismo ng pag-aayos ng DNA. Araw 6. Regulation ng blood sugar at metabolic enhancement. Sa ika-6 na araw, madalas na napapansin ng mga individual ang makabuluhang pagpapabuti sa kanilang kontrol sa blood sugar at pangkalahatang pagganang metabolic. Ang buto ng papaya ay mayaman sa flavonoids, isang natural na antioxidant na may mababang glycemic index, na ginagawang kapakipakinabang ang mga ito para sa mga pasyenteng diabetes upang ayusin ang antas ng blood sugar. Ang fiber at bioactive compounds ay nagtutulungan upang pabagalin ang glucose absorption at pagbutihin ang insulin sensitivity. Ang ipinakitang bisa ng fermented papaya preparation upang kontrolin ang blood glucose, labis na pamamaga, at ay modulate ang free radical-induced oxidative damage ay nagpapakita ng pag-asa para sa pamamahala ng diabetes. Nakakatulong ang magbuto na patatagin ang blood sugar spikes pagkatapos kumain at sumusuporta sa mas mahusay na glucose metabolism sa buong araw. Ang mga benepisyong metabolites ay higit pa sa kontrol sa blood sugar. Maraming tao ang nakakaranas ngang pinabuting antas ngang enerhiya
nabawasan ang pagnanasa sa asukal at mas mahusay na pamamahala ng timbang habang ang kanilang metabolismo ay nagiging mas mahusay. Ang kombinasyon nege protina, malusog na taba, at fiber sa buto nege papaya ay tumutulong na mapanatili ang matatag na antas nege enerhiya sa buong araw. Araw 7. Kumpletong proteksyon sa kardiovaskular. Sa ikapitong araw, ang mga benepisyong butongang papaya sa kardiovaskular ay umabot sa kanilang buong potensyal. Ang butongang papaya ay mayaman sa iba't ibang antioksidan na sumusuporta sa kalusugan ng puso sa pamamagitan ng pagbabawas ng oxidative damage na tumutulong na mapababa ang presyon ng dugo at antas ng cholesterol. Ang nilalaman nega potassium ay sumusuporta sa malusog na presyon nega dugo, habang pinoprotektahan nega mega antioxidant laban sa sakit sa puso. Ang ma-anti-inflammatory effects na bumubuo sa buong linggo ngayon ay nagbibigay ng komprehensibong proteksyon para sa iyong cardiovascular system. Ang nabawasan na pamamaga sa mga daluyan ng dugo, pinabuting sirkulasyon, at pinahusay na pagana ng endothelial ay lahat ay nagaambag sa mas mahusay na kalusugan ng puso. Ang monounsaturated fatty acid sa butoang papaya ay sumusuporta din sa malusog na antas ng kolesterol. Ipinapahiwatig nege pananaliksik na ang kombinasyon nege-mege antioxidant, anti-inflammatory compounds, at heart-healthy nutrients sa butong papaya ay maaring makabuluhang bawasan ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Sa ikapitong araw, ang iyong cardiovascular system ay gumagana ng mas mahusay at may proteksyon laban sa pagbaba na naugnay sa edad. Makaragdagang kapansin-pansing benepisyo higit sa 7 araw. Ang patuloy na pakonsumo ng butongang papaya sa lubeng 7 araw ay nagpapakita ng mas kahangahangang benepisyo sa kalusugan. Ang malalakas na antioksidan sa butong papaya, kabilang ang polyphenols at flavonoids, ay nagaambag sa anti-aging effects at nagpapabuti sa kalusugan ng balat. Ang nilalaman ng benzyl isothiocyanate ay nagbibigay ng patuloy na proteksyon laban sa oxidative stress at cellular damage. Para sa mga nakikipaglaban sa parasitic infections, ang butongang papaya ay nag-aalok ng kapansin-pansing therapeutic potential na sinusuportahan ng solidong pananaliksik. Kinumpirma ng maraming pag-aral na ang benzyl isothiocyanate ay ang nangingibabaw o nagisang antihelmintic agent sa papaya seed extracts na may bisa na ipinakita laban sa iba't ibang parasitic organisms. Ang maklinikal na pag-aaral ay nagpakita ng makabuluhang success rates sa paggamot ng intestinal parasites, lalo na sa mga rehiyon kung saan karaniwan ang parasitic infections tulad ng sa rural na lugar ng Pilipinas. Ang pamamahalang timbang ay nagiging mas madali sa patuloy na pagkonsumong butong papaya dahil sa kanilang mataas na nilalaman ng fiber, protina, at mga compound na sumusuporta sa metabolismo. Ang natatanging nutritional profile nga buto ay tumutulong na mapanatili ang matatak na antas ngang enerhiya habang sinusuportahan ang malusok na panunaw at metabolismo. Ang kanilang mapait na compound ay maaari ding makatulong na ayusin ang gana at natural na bawasan ang pagnanasa sa asukal. Wastong paghahanda at mga patnubay sa pagkonsumo upang ma-maksimiza ang mga therapeutic benepisyo ng buto ng papaya. Ang wastong paghahanda ay lubos na mahalaga. Laging magsimula sa sariwang organic na papaya kung posible upang maiwasan ang kontaminasyon ng pestisidyo. Upang makuha ang pinakamaraming benepisyo sa kalusugan, iwasan ang mapapaya na GMO dahil ang GMO na prutas ay binobomba ng pestisidyo. Ang organic na prutas, kabilang ang papaya, ay ang pinakamalusok na ruta. Ang optimal na pang-araw-araw na dosis para sa mga nagsisimula ay 5 hanggang 10 sariwang butong papaya na katumbas ngang humigit kumulang kalahati hanggang 1 kutsarita. Hindi mo kailangang kumain ng masyadong marami ng sabay-sabay, tiyak na hindi isang buong prutas na may detalyadong tagubilin na nagpapakita ngang kalahating kutsarita ngang pinatuyong buto na epektibo. Magsimula sa mas maliliit na halaga at unti-unting dagdagan upang masuri ang iyong pagpapaubaya. Ang sariwang buto ay maaring direktang kainin, ngunit ang kanilang mapait na lasa ay maaring maging mahirap para sa ilang tao.
Maaari mong idagdag ang ito sa isang smoothie upang hindi mo maranasan ang lasa o texture. Idagdag ang ito sa isang pepper grinder o kainin lamang ang ito na may kaunting pulot upang mabawasan ang masamang lasa. Ang pagpapatuyo ng mga buto at pagiling sa mga ito sa anyong pulbos ay nagpapadali sa pagsasama sa pagkain. Para sa detoxification ng atay, ang inirekomendang paraan ay partikular. Gilingin ang kalahating kutsarita ng pinatuyong buto sa isang pepper grinder o durugin ang sariwang buto sa isang mortar at pestle. Pagkatapos ay ihalo sa isang kutsarang sariwang pisil na lemon o calamansi juice sa isang baso ng tubig. Ang kombinasyong ito ay dapat na inumin 2 beses araw-araw para sa optimal na epekto ng paglilinis ng atay. Mahalagang konsiderasyon sa kaligtasan at magababala. Habang ang butong papaya ay nag-alok ng kahangahangang benepisyo sa kalusugan, may ilang mahahalagang pag-iingat na dapat sundin. Ipinakita ngang ilang pag-aaral sa hayop na ang butong papaya ay maaaring magpababa ng fertility na ang malalaking dosis ay nagiging sanhi ng pagbaba ng sperm count at sperm motility, bagaman ang mga pagbabagong ito ay bumalik sa loob ng 45 araw pagkatapos itigil ang paggamot. Ang mga kalalakihan na nag-alala tungkol sa fertility ay dapat kumonsulta sa mga healthcare provider bago ang regular na pagkonsumo. Ang magabuntis at nagpapasusong kababaihan ay dapat iwasan ang butong ng papaya ng lubusan. Bilang pag-ingat, ang magabuntis na kababaihan ay hindi dapat gumamit ng butong papaya o enzyme-rich green papaya na ang babalang ito ay umaabot sa pagpapasuso. Ang mga compound sa buto ng papaya ay maring magpasigla ng uterine contractions at maring magdulot ng panganib sa panahon ng pagbubuntis. Ang labis na pagkonsumo ay maring humantong sa digestive discomfort, kabilang ang pananakit ng tiyan, pagtatay o pagduduwal, potensyal na toxicity sa atay, at mga pakikipag-ugnayan sa gamot na may mga pampalabnaw ng dugo, gamot sa puso, o antibiotics. Laging magsimula sa maliliit na halaga at subaybayan ang tugon ng iyong katawan. Ang mga batang wala pang 6 taong gulang ay hindi dapat kumonsumo ng buto ng papaya ng walang medikal na pangangasiwa. Habang ang buto ng papaya ay may malakas na antiparasitic properties, maaring masyadong malakas ang mga ito para sa gastrointestinal tract ng mga malilit na bata. Dapat kumonsulta sa doktor bago ibigay ang mga ito sa mga sanggol. Pag-maximize ng iyong mga resulta. Ang pagiging pare-pareho ay lubos na mahalaga para sa pagkuha ng buong therapeutic potential ng buto ng papaya. Ang mga benepisyo na inilarawan ko ay nagtutulungan sa buong 7 araw na panahon at patuloy na lumalakas sa patuloy na pang-araw-araw na pagkonsumo. Ang paglaktaw ng mga araw ay magbabawas sa cumulative effects at magpapabagal sa iyong pagunlad tungo sa optimal na kalusugan. Imbak ng maayos ang sariwang buto ng papaya sa pamamagitan ng pagbanlaw sa mga ito pagkatapos alisin mula sa prutas. Pagkatapos ay patuyuin ang mga ito sa paper towels. Huwag mag-atubiling ilagay ang mga buto sa isang maliit na lalagyan upang i-freeze para sa ibang pagkakataon. O punuin ang isang ice cube tray ng buto ng papaya at ilagay ang mga frozen na cube sa isang freezer. Upang lagi kang mayroong maliliit na halaga. Ang pinatuyong buto ay maaring iimbak sa mga lalagyan na hindi selyado sa loob ng ilang buwan. Isaalang-alang ang pagsasamang butong papaya sa iba pang kapakipakinabang na pagkain upang mapahusay ang kanilang mga epekto. Maaari mong gilingin o durugin ang buto ng papaya at ihalo ang mga ito sa iyong pagkain o gumawa ang paste para sa topical applications. Ang mabuto ay mahusay sa smoothies. Maaring gamitin bilang kapalit ng paminta o ihalo sa pulot upang maging mas masarap. Subaybayan ng mabuti ang tugon ng iyong katawan, lalo na sa unang linggo. Magtala ang isang health journal upang subaybayan ang mapagpapabuti sa panunaw, antas ang enerhiya, kalidad ang pagtulog, at anumang iba pang pagbabago na napapansin mo. Ang dokumentasyon na ito ay makakatulong sa iyo na i-optimize ang iyong dosis at timing para sa pinakamataas na benepisyo. Tandaan na habang ang butong papaya ay nagbibigay ng kapansin-pansing benepisyo sa kalusugan, dapat nilang kumpletuhin, hindi palitan, ang isang balanseng dieta at malusog na pamumuhay
ang regular na ehersisyo, sapat na pagtulog, pamamahala ng stress, at isang dieta na mayaman sa iba't ibang prutas at gulay ay magpapalaki sa kapakipakinabang na epektong butong papaya at makaambag sa optimal na resultang kalusugan. Ang agham sa likod ng himala. Ang therapeutic power ng buto ng papaya ay nakasalalay sa kanilang natatanging konsentrasyon ng bioactive compounds na gumagana sa maraming pathway ng sabay-sabay. Hindi tulad ng synthetic na gamot na karaniwang naktatarget ng isang mekanismo, ang butong papaya ay nagbibigay ng komprehensibong suporta sa kalusugan sa pamamagitan kanilang makakaibang hanay ng natural na compound. Ang mga proseso, ang fermentation, ay maring magpatas ang antioxidant capacity, ang papaya na may fermented papaya preparation na nagpapakita ang dramatikong preventative effects at nanggangako na resulta bilang neoadjuvant therapy. Ipinapakita nito na kahit ang mga pamamaraan ng pagproseso ay maaring mapahusay ang napakagandang therapeutic potential ng buto ng papaya. Ang ma-anti-inflammatory properties ang buto ang papaya ay gumagana sa antas ang selular upang bawasan ang talamak na pamamaga na naugnay sa maraming degenerative na sakit. Ang talamak na pamamaga ay naugnay sa pagbuo at pagunlad na iba't ibang sakit tulad na kanser, diabetes, at atherosclerosis na ginagawang potensyal na makabuluhan ang mga anti-inflammatory compound para sa pag-iwas sa sakit. Ang 7. Araw na Papaya Seed Challenge ay kumakatawan lamang sa simulang iyong paglalakbay tungo sa optimal na kalusugan. Habang nagpapatuloy ka sa kabilang paunang linggo na ito, malamang na mapapansin mo ang patuloy na pagpapabuti sa antas ng enerhiya, pagganang imune, kalusugan ng digestive, at pangkalahatang kapakanan. Ang susiyay ang gapagawan niya simple na pagdaragdag na ito sa iyong panggaraw-araw na gawain niya ni sang permanenteng malusog na ugali. Ang iyong pagbabago ay nagsisimula sa isang solong papaya at ang mga mahalagang itim na buto sa loop. Gawin ang unang hakbang na iyon ngayon at maghanda na mamangha sa kung ano ang maaring makamit ng iyong katawan kapag binigyan mo ito ng malalakas na natural na kasangkapan na ito. Ang aham ay mapanghikayat, ang mga benepisyo ay totoo, at ang pagpipilian ay iyo. Huwag hayaang masayang ang isa pang butong ang papaya. Ang iyong kalusugan ay nararapat sa hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ng pagpapagaling na ibinigay ng kalikasan sa mga maliliit na itim na kayamanan na ito. Simulan ang iyong 7 araw na paglalakbay ngayon at tuklasin ang mga kapansin-pansing pagbabago na naghihintay sa iyo. Kung binuksan ngang video na ito ang iyong mata sa hindi kapanipaniwalang kapangyarihan ng butong ng papaya, mangyaring ay type ang usam nga komento na nagudyok sa amin na gumawa ng mas maraming nilalaman na tulad nito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, ibahagi ito sa mga kaibigan at pamilya na maaring makinabang mula sa impormasyon na nagpapabago ng buhay na ito at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming nilalaman nega kalusugan na batay sa ebidensya. Salamat sa panonood at narito ang sa iyong pagbabago sa kalusugan.